Hello, hello, hello. Jill Darila, gagala ka na naman. Sasamahan niyo ba ako? Sige, tara. At ngayong araw, meron akong inarbor for a day. Hinaram ko muna tong tumbler ng aking ama. Ang nakalagay dyan ay lemon water. O, 'di ba? Stay hydrated nga eh, 'di ba? Tapos ayan, kasalukuyan akong nandito ngayon sa may kawayan. Kasi dito ako dadaan ngayon pa NLEX. At eto, ang bubungad sa'yo sa Malhakan ay traffic. Kung taga dito kayo, alam nyo yan, laging traffic dito, kaya masanay na kayo. Masanay na tayo. Bawal na ang bugnutin. Wow! At ito na nga, papasok na ako dito sa may NLEX. May kawayan, southbound. Tignan nga natin kung babasahin ng RFID. Uy, ang galing binasa. So, ayun na. Fast forward. Nandito ko ngayon sa SM North. Kung pumaparada kayo doon sa may taas, sa may North Towers, alam nyo tong entrance na to, yung nasa gilid ng simbahan. Tapos, ayan, bumaba ako. Ayan, yung Happy Lemon na aking favorite. Diyan ako bumibili pag nandyan ako sa SM North. Pero ngayon, meron kasi ako nakita dito. Ay ano, bago siyang restaurant dito. Azela, by Balayda ako. Parang second week pa lang ata or basta bago lang to. Ayan, meron pa silang opening treat, only rice. Bibili ka lang ng isang plain rice tapos pwede ka na mag-unlimited. Hingi-hingi ka lang, di ba? Parang inasal lang. Yeah! Tapos, ito yung bubungad sa'yo dyan. Mga ice cream nila. Masarap. Ang scoop nga pala niyan ay 220 pesos per scoop. Tapos, ito yung itsura ng loob niya. Maganda rin, 'di ba? Maaliwalas kasi nga bago. Tapos, ayan, meron silang QR code dyan. Kung gusto mong magtingin sa iyong phone at medyo maselan ka, ayaw mong hawakan ng kanilang tablet, titingin ka ng menu sa phone mo. Eto, you have to scan that. And eto na, tinignan ko ang kanilang menu sa aking phone at ang napili natin ay ginisang ampalaya at itlog, solo, and what's next? Ang susunod nating nakita, naakit tayo ng sisig na baboy. Ayun. Sisig na baboy. Try natin ang sisig nila dito kung okay. Kasi ano, nasa picture. Sana masarap. Kasi yun ang cravings natin ngayon. And ayan, meron pang isang nakakaakit na nakita sa menu. Which is yung fried inasal. Chicken inasal yan. Siyempre, ang kukunin natin, ang favorite part natin. Paa. At habang nagiintay ng aking order, eto na, mag-CR muna ako. Check natin kung malinis ba. Ako na mag-check para sa inyo. Pero, hello. Ayan, meron akong mini tripod na merong MagSafe. Ayan ang aking ginagamit para sa aking mga video na ginagawa. At ito na nga, pagbalik ko. Dumating ang unang-una, syempre yung sisig. Papaamuyin ka talaga ng sisig nila eh. At ewan ko bakit merong nilagay doon na spoon and fork na uminit na rin. At nandito na yung ating gulay, ampalaya, at dumating na rin ang ating fried inasal. So, ito na nga. Moment of truth. Taste test, di ba? Ang una natin tikman ay ang sisig. Ang masasabi ko lang doon sa sisig nila ay yung totoong sisig kasi ay ginagamit doon ay muka na tinadtad. Tapos, napansin ko, wala siyang mayonnaise. Which is, gusto ko yun. Pero hindi kasi ako masyado mahilig sa sisig na medyo mataba. Kasi hindi ako makain ng taba. At ito, ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ng order ko. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Yung pag-iba ng itsura ko nung kinain ko yung chicken inasal. Kasi ang sarap. Parang sa lahat ng chicken inasal na nakain ko, ito yung pinaka-paborito ko. Yes! Na-try ko na
yung mga chicken inasal sa Chicken Bacolod, sa JT, sa Mang Inasal, pero etc. So far, eto yung pinaka-feel ko kasi parang nakamarinate siya na bagay yung atsara na kasama doon at saka ang maganda doon yung atsara nila hindi nila tinipid. Ang dami. Ayan, nakikita nyo. Ang dami. Yung atsara hindi dry. Sobrang perfect combo pagka kinakain mo yung inasal tapos may atsara. And yung gulay naman nila, masarap din. Wala siyang pait, ang masasabi ko sa ampalaya. Ayan kasi gusto ko sa ampalaya na gisado. Gusto ko yung ampalaya na walang pait. Kasi hindi ako tulad ng iba yung trip nila na papahirapan yung sarili nila para kakain lang ng ampalaya. Yung halos ngiwi-ngiwi na yung mukha nila. Titiisin nila yun para lang masabing healthy. Pero hindi eh. Hindi ko carry yung ampalayang ampait. Kaya thumbs up. Masarap. Pero wala akong masabi dito sa chicken inasal. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito. At kung tatanungin niyo ako kung babalik ako dito, oo, yung chicken inasal nila gusto ko. And meron din ako nakita na gusto ko ditong itry. Kaso, I think sa ibang araw na lang, mahilig din ako sa sizzling bulalo steak. Meron ako nakain dati na sizzling bulalo steak na wala pa nakakapantay hanggang ngayon sa lahat na nakainan ko. Siyempre, hindi na natin i-gatekeep yun. Sasabihin ko sa inyo kung ano yun. Kung meron kayong time, pwede kayong dumayo kasi wala sila sa mga mall. Iyon ay yung Pat Pat Kansi. Ang sarap ng bulalo steak dun. Sizzling kanzi ang tawag nila, pero the best. Yung sauce dun, yung gravy dun, parang merong cream, ang sarap. Tapos yung kanilang beef dun na ginamit, ang lambot-lambot. At ito na nga, syempre, binigay ko na siya, 'di ba? Para sa iyo lang 'yan. Ayan ang mga branches niya. Ang itatype mo lang dyan sa Google, ayan, yung Pat Pat Scansi. Kaya, pumili ka na dyan kung ano yung pinakamalapit sa'yo at pumunta ka na dali-dali at sabihin mo sa akin na tama ako, di ba? Ang sarap ng sizzling kansi nila dyan. The best. Tapos, share ko lang din, ako yung taong hindi masyadong mahilig sa gulay. Pero dahil kailangan, kumakain ako kasi kailangan natin ng fiber sa katawan, 'di ba? Hindi pwedeng walang fiber. Pero share ko lang din kasi dati nung mga nasa early 20s ako, college, hindi talaga ako kumakain ng gulay. I mean, kumakain ako pagka meron pero konti lang. Tapos kung iisipin nyo, 'di ba? Nakakain na kayo sure, nakakain na kayo nito ng mami or wonton sa mga restaurant, 'di ba? Parang meron lang siyang kasamang 2 piraso na Taiwan pechay. So ayun, hindi ko yun kinakain. 2 piraso na lang iniiwanan ko pa. Ganun ako kalala dati. Pero ngayon, kumakain ako ng gulay. Pinipilit kong kumain ng gulay every meal. Twice a day, kumakain ako ng gulay. Like, lunch and dinner. Ayan, kakain ako niyan. Ayun lang, na-share ko lang. Huwag niyo akong gayahin. Okay? Ang gusto ko kasi sa gulay, dati gusto ko yung mga salad, yung mga Caesar salad, ayan. Yan yung mga gusto ko dati. Yung merong mga lasa, may parmesan, may bacon. Ayun yung mga gusto kong kainin dati. Pero pag yung mga gulay na, yung mga ulam, lutong ulam, like ampalaya, yung mga ganun, ako, hindi ko talaga yung bit. Pero ngayon, dahil kailangan, kumakain ako. 'Di ba? Kawawa naman ako. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Ganun ako. Kumakain ako ng gulay dahil lang kailangan. Pero hindi dahil kinikrave ko siya. Syempre, yung kinikrave natin, yung masasarap. Yung mga sweets, ayan ang mga kinikrave natin. Ice cream, cookies, yung mga junk food ba? Pero at least ngayon, nababalance ko na, di ba? Natuto kong kumain ng gulay kasi kailangan ko eh. Wala tayong choice. Okay? Yes. Kaya, ang masasabi ko lang,
ay pagka nagkaroon kayo ng anak, i-train nyo sila na kumain ng gulay talaga. Kasi makakasanayan nila yun eh. Ako nung bata ako, hindi talaga ako mahilig sa gulay. Naalala ko nun pagka kumakain kami. Di ba may gulay dyan? Tapos syempre may isa pang ulam. Kunyari, isda or karne, ganyan. Tapos merong sa side na gulay. Yung gulay, hindi ko to yung pinipili. Kinakain ko yung isang ulam lang. Tapos naalala ko pa magagalit yung mama ko na, alam mo yung duduruin ka niya talaga na, ayun yung daliri niya na, tapos makikita niyo yung uso niya talagang gigil na gigil. Sasabihin, ikaw ba? Hindi ka kumakain ng gulay. Ayun ang sinasabi niya sa akin. Tapos doon ko lang kakainin yung gulay kasi nagalit na siya. Ewan ko ba? Hindi talaga ako nasanay kumain ng gulay. Ito na lang na naging adult ako. Kaya sa mga magulang dyan or napaplanong magkaanak, gayon ang gawin nyo. Habang bata pa lang i-train nyo na para masanay silang kumain ng gulay at hanap-hanapin nila yun. Kasi ako, nung bata ako, kailangan pa akong pagalitan para lang kumain ako ng gulay. Pero hala, sige, ang bili ko sa tindahan. Naku, pag nagkakapera ako dati, like, pag binigyan ako ng 50 pesos, ganyan, tatakbo na kaagad ako sa sari-sari store. Tapos, magtuturo ako doon ng mga kung ano-anong sweets. Naalala ko pa yun. Sa ginagawa ko, tinatago ko siya. Kasi alam ko mapagalitan ako kasi inubos ko lahat doon sa tindahan para lang bumili ng kung ano-anong matatamis. Ganun ako kalalang bata dati. Itatago ko pa siya sa basket, ganyan. Tapos ayun, uubusin ko rin. At ito na nga, ang pagtatapos ng aking dinner na to. Siyempre, hindi ko na napakita. Naglakad ako, lumabas na ako dun sa Azela. Nagpunta ako dun sa may North Towers, merong aristocrat doon sa ground floor nila. Sa hilera lang na Starbucks. Ayan, meron tayong iti-take out. Boneless chicken. And ayan, habang naghihintay, nag-iisip ako ng dessert. Ano kaya yung sarap i-dessert? Ano na naman kayang lalafangin ko for dessert? May idea ba kayo? At ayun na nga, naglakad-lakad ako para makita kung ano yung tatawag sa akin. Yung bang susut-sutan ako na, shh, halika rito, kainin mo ko. So, ayan, naglakad ako. Dito pa rin ako sa North Tower, sa may ground floor pa rin. Meron ditong Los Choreros. And, tignan natin, pero hindi eh. Hindi yun ang cravings natin ngayong araw. Kaya bumalik ako doon sa may main mall. Kung alam nyo to, aperitif. Ilang beses na ako pabalik-balik dito kasi ang sarap ng mga cookies nila rito. Halos lahat ng cookies dyan na-try ko na sobrang chewy. Pero ito, yung cookies nila na yung maliliit. Parang yun ang gusto ko ngayon eh. Tsaka itong creme brulee cake cup. Marami na ako na-try dyan na cake cup. Pero, syempre, ito muna. Bigyan natin siya ng chance para matikman itong creme brulee na to at mahusgahan. Tapos, napuntahan ko ngayon yung table na maganda. Yung merong couch, yung nasa dulo kung alam niyo kung nagpupunta kayo sa SM North. Tapos dito nga pala sa SM North, meron silang pakulo dito na pwede kang humiram niyan. Ayan, yung headband nilang yan. Tapos, mag-picture-picture ka, 'di ba? Mag-inarte ka lang dyan. Tapos, hanapin mo yung angulo mo. Ayan, magpa-cute ka. Suot yung kanilang headband. Marami ang kulay. May blue, may white. Kayo na bahala, whatever. Kung kasama nyo mga tropa pips nyo or yung mga kaibigan nyo, pwede kayo mag-photoshoot dyan. Alam nyo na, 'di ba? Kayo mga babae. At kaming mga babae. Yan ang mga trip namin. Picture-picture. Lalabas yan, mag-aayos yan. 2 to 3 hours mag-aayos yan. Para lang makakuha ng picture na 100 shots. Tapos isa lang naman yung ipopost. O kaya, pagkatulad ko, wala na. Wala nang post-post. Ikikip na lang sa terabyte niya. So, ito na nga. Oh. Karinak ko na yung aperitif na yan na cake, na creme brulee. So, nakita nyo.
Etong aperitif, marami na ako na-try dito. Pero ang pinakagusto ko dito, yung ice cream nila. At saka yung cookies. Ayun talaga yung the best dito. Etong mga cake na to, na ganito, para sa akin, so-so lang. What do I mean by that? SOSO. Char lang. So, ewan ko, nakulangan kasi ako dito. Dito sa mga cake nila na nasa cup. Parang mas marami yung tinapay ba or yung chiffon kaysa dun sa mismong mga icing and yung magpapamoist sa kanya. Pansin ko lang, pati yung mga chocolate dito na ganyan na cake, pati yung mga pistachio na dating na try ko, parang more on mas bready ba sila? Ayun ba yung tamang term? Nasasabihin ko, ma-bready siya. So, ito na nga. Since yung cookies yung favorite ko dito, itatry ko to. First time kong itatry itong maliliit. Kasi ilang beses ko na natry yung malalaki dito eh. Yung malalaki, wala akong masabi. Ang sarap. The best. Tapos, ayan, nung sinubukan ko yung maliliit, for me, mas gusto ko talaga yung malaki. Kasi yung malaki, mas moist. Itong maliit kasi minsan, merong mga pieces na ang konti ng chocolate. At saka parang iba yung dough nito. Medyo mas dry siya. Unlike dun sa malaki nila. Sobrang sarap talaga ng malaki. Ang chewy. At yung pinaka-paborito ko nga pala dyan, dun sa malalaking cookies nila, yung red velvet nila. Ay, nako. Sobrang the best. Ang sarap. Actually, mahilig ako sa cookies. At yung number one na cookie na pinakamasarap talaga na try ko, yung nasa Molito, kung alam niyo yun. Kung nagpupunta kayo dun sa Molito or tambay kayo sa Molito or mga tita-tita kayo na yun yung mga trip nyo, tumambay dun, mayroon dun sa gitna. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero alam nyo yun, doon yun sa gitna. Sa may tabi ng Chocolate Factory. Yun. Pagka dumaan kayo dun, ako, papaamuyin kayo talaga ng cookies nila na bagong bake. Parang every hour ba or every 30 minutes nagbe-bake sila dun. Kaya talaga ang sarap, ang fresh. Kasi yun naman yung masarap sa cookies, 'di ba? Kung nagbe-bake kayo ng cookies. Ako kasi nag-bake ako eh. And ang masarap talaga sa cookies, alam nyo kung ano, yung hindi pa siya nakaka-rest. Tapos kakainin nyo na, yung pagkakinuha nyo, durug-durug ka agad kasi nga, di pa siya nakaka-rest. Pero ang sarap talaga nung ganong cookies, guys. Ayun lang, gusto ko lang yung i-share. Kaso, dito nga tayo nakatira sa norte, 'di ba? Malayo. Malayo sa atin yun. Ito ang pinakamalapit na masarap na cookies para sa akin. Yung aperitif dito sa SM North EDSA. Sobrang dali lang puntahan. Kaya madalas pag naghahanap ako ng masarap na dessert, dito talaga ako nagpupunta. Ngayon hindi ko trinay yung kanilang ice cream kasi sinero yung kanilang freezer. Okay. Pero susunod, babalik pa ulit ako dito. Syempre, alam nyo naman. Mahilig ako sa dessert. Mahilig ako sa sweets talaga. At ayun na nga, meron pang natira. Kakainin na natin yan. 'Di ba? Ayan, oh. Basa yung chocolate sa loob. Ang sarap. At kung babalik ulit ako dito, hindi na ako order nitong maliliit na cookies na to kasi iba talaga yung quality eh, kumpara dun sa malalaki. Kaya, ayun ulit yung babalikan ko, yung malaki. Meron pa sila dito yung malaki na hindi ko pa natatry na flavor. Yung isa na lang yun na hindi ko pa natatry na flavor. Yung merong Oreo doon sa gitna ng cookies. Ayun yung next target natin. So, ayun na nga. Tapos na ako kumain. At pinagpag ko na yung daliri ko dyan sa cup na gamit na, di ba? Ngayon, nag-iisip ako. Ano kaya iniisip ko dito? Syempre, nakalimutan ko na kasi
Kaka-voice over ko yan eh. Ayan. Siguro iniisip ko dito, bakit kaya wala nag-a-approach sa akin? Siguro mukha akong mataray. Kasi ganito yung itsura ko pagka nasa labas ako. Ayan, 'di ba? Bitch face lang. Hindi approachable. Pero pagka kinausap nyo ako, or makilala nyo talaga ako, madaldal talaga ako in person, lalo pag close kita. At tama ng kakadaldal, ito na, naglakad na ako pabalik dun sa North Towers kasi kailangan natin balikan yung ating take-out sa Aristocrat at ang bagal ko na maglakad kasi busog na nga ako, 'di ba? So ayan na yung Aristocrat. Nakakuha na natin ang ating take-out. At ngayon, aakyat na tayo. Pupunta na tayo dun sa parking natin kasi nga uuwi na tayo. Tapos na tayo magpakabusog dito. Kailangan na nating umuwi. And thank you nga pala sa pagtapos mo dito sa video na to ha. Maraming salamat at sa susunod ulit na aking video, sana nandito ka ha. Suportahan mo ko. Ito na ako, pabalik na ako sa parking dito ulit sa daan sa may gilid ng simbahan. Okay? See you soon sa aking next video. Mag-upload pa ulit ako, mag-edit pa ako. Pasensya na ako medyo late. Salamat po. Sana mag-subscribe kayo and don't forget to click like and subscribe and mag-comment kayo kung anong gusto nyong next na aking gawin. Huwag lang maghubad, wala magre-request niyan kasi bawal yan ha. Syempre bawal natin gawin yun, 'di ba? At salamat sa panonood ulit. See you on my next vlog. Bye-bye!